Nice studio. Ganda. Naalala mo ba yung mga una-una mong sinusunod? Naalala ko pero ayokong kantahin. Hindi, yung unang mga title. Ayoko. Corny kasi ng mga una eh. Ano yung mga unang... Pagbabalikan mo, ano ayoko to. Ano makakakrinsan itong mga nangyayari? As in, straight to my face. Ano masasabi mo na sinasabi nila ginagamit mo lang si KZ para sumikat ka? May mga ganun talaga eh. Paano mo sinasagot yun dati? Tapos na yung time yun, kumuha kami ng bahay. Tapos ako parang, Lord, anong ambag ko dito sa bahay? Yes. Ito, full honesty na talaga to. Yung nabibigay ko, pang kuryente, pang tubig, ganun, internet. Pero syempre, sabi mo nga, ako yung lalaki, so parang ako dapat yung provider. Pero sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Ayun anong meron sa hangin dito at naiiyak ako? Nare-realize Kaya pala may tissue dyan. Nagka-duet pala tayo dati sa ASAP? Yes. It's one of my dreams dati. As a performer, syempre, to be able to sing sa ASAP. Kasi coming from the province, parang yun yung parang goal. Pero yung wish ko nun, or yung prayer ko nun was, Lord, mag-aasap ako, pero sana original song. Tapos nangyari yun, ikaw yung kaduet ko. Ooh, yes, ikaw yung kaduet ko. Galing naman, 2018. 2018, tamang galing, naalala mo. 2018. From then on, tsaka ngayon, ang laki ang nabago sa buhay mo. Yes, I can say na binago talaga ni Lord yung buhay ko through one song. Yes. Oh, in a snap, kaya magbago lahat. Yes. From years of struggling, trying, parang they seem so long. Pagbabalikan mo. But once you hit it, once na may magbukas na pinto, magbabago na. Bigla naman parang naging fast-paced lahat. Tama. I'm sure you know how it feels din bilang pares tayong nasa industry and marami rin tayong pinagdaanan. Kasi kahapon, lumabas sa memories ko sa Facebook. Nag-post pa ako last year ng what if magsusolo ko na ako. Parang tinitis ko yung mga tao kung may manonood kaya. Tapos nag-comment yung gitarista namin, si Makoy. Sabi niya, solo kon, tapos Philippine tour, tapos world tour, Yahoo, gumanon siya. This was last year. Tapos sumunod nung pinost ko kahapon, sumunod dun sa screenshot na yun, andun na yung poster namin ng solo con, andun yung poster na 3 days, andun yung poster namin nung Philippine tour na meron kaming 5 shows, tapos sold out na lahat for the rest of the year. Meron kaming poster ng US-Canada tour namin next month. Tapos in-emphasize ko lang dun sa post, kasi sabi ko, I had to post that because meron akong pinanghawakang word that I heard before. This was around 2017 siguro, kay Pastor Josel sa The Fort na New Life. Tapos parang na-mention na nun na if you feel like you're running out of time, God has the ability to compress time for you and me. Yun sinasabi mo at Tony na in a snap of a finger, kaya ibigay na sa'yo ni Lord yun. Yung feeling mong, ito yung kailangan kong paghirapan ng 10 years, kaya niya ibigay sa'yo ng 1 month. Kahit concert nga, di ko imagine dati. Kasi feeling ko, di ko kaya. Sinong manunood? Hindi, parang sino ba ako para panoorin? Parang ganun pakiramdam. Pero binigay niya sa akin. One of my dreams din is yung magka-OST ng isang malaking movie. Magkaroon ng couple of tries dati, hindi natutuloy. Pero yun pala, yung binigay niya sa akin. The biggest. Yung mga ganong bagay na parang binigay niya lahat ng pangarap ko sa isang kanta. Yun lang ibig ko sabihin na if you feel like you're running out of time and wala nang pag-asa, iba yung oras niya sa oras natin. Kaya niya ibigay yun. Like yun sa Spotify, billion streams. The first Filipino to sold out 3 days in Araneta na male singer. Diba? Parang grabe yung... Overwhelming talaga. Grabe yung binigay. Pero kasi you're really from Cagayan de Oro. Pinanganak ako sa Davao but I grew up in CDO. At nung lumalaki ka, ang first exposure mo to music ay sa daddy ko. My daddy, radio DJ siya for the longest time. Ngayon, station manager siya. Bata pa ako, magdi-DJ yung daddy ko, so dito ako sa lap niya. Tapos mag-ano siya. Tapos pag nagpula na yung on-air, alam ko nang tatahimik na ako, hindi pwede magsalita kasi mag-on-air siya sa radyo. So ganun yung kinalakihan kong environment. And yun, laging may music sa bahay. Kumakanta ba yung daddy mo? Kumakanta rin siya. Mom and dad ko kumakanta. Yung mom ko naman, meron siyang pinsan na songwriter din. Anak niya si Champ ng band na Hale. So sila rin yung mga nakakausap ko with regards to mga advice kung anong pwede kong gawin, with regards to record labels or releasing singles. Nung nandun ka sa Cagayan? Yes. Pero kailan yung nag-spark yung pagsusulat ng kanta at pag-music? Dahil meron akong crush ng high school.
Gusto ko siya. Kaso doon siya pumupunta sa classmate kong may hawak na gitara. Ayun. Sabi ko, hindi pwede yun. So sabi ko, Daddy, baka pwede yung pabili po ng gitara. Oh. So yun, nag-aaral ako ng gitara. Ang weird nung simula, pero thank you sa crush ko na yun. Natuto ako mag-gitara. And doon na unti-unti, nadidiscover ko na parang na-express ko yung sarili ko whenever I write songs. Kaya mga simpleng kanta lang muna. So, Naalala mo ba yung mga una-una mong sinusunod? naalala ko pero ayoko kantahin. Hindi, yung unang mga title. Ayoko. Ang corny kasi ng mga una eh. Oh, Alam mo yung mga unang... Pagbabalikan mo, ano Ayoko, to? ayoko Ano to. mga kakakringe yan itong mga nangyayari. Tapos, paano ka nakapuntang Maynila? 2011, pumunta ako ng Manila. Kasi tapos na ako mag-school noon and tapos na akong... Sa ABS-CBN dati, nag-work ako as a TV host sa regionals. Meron kaming parang variety show doon sa Cagayan de Oro. It's called Mag TV. Pero, yun nga, parang meron akong love for music and songwriting. So sabi ko sa daddy ko, okay lang po ba na try ko mag-music sa Manila? Pero pinipray ko muna yun. So natatakot din ako, 21 years old ako. Anong gagawin ko sa Manila? Wala akong kilala. How do I start? So, pumayag siya. Saka tumira dito nun? Sa bahay ng ate ng ex-girlfriend ko. Isa rin siya sa reasons bakit ako pumuntang Manila. So, nandito siya nag-aaral nun. I didn't know where to start, I didn't know where to go, anong gagawin ko. Masyadong malaki yung Manila, nakakalula. Buti na lang, I was doing my hosting stints. So, nag-host ako dati for events. Tapos, mag-voice overs din ako. Kung ano lang kaya, doon ako kumukuha ng pangbayad ng bahay. Tapos, yung tipong mahirap talaga, hindi siya madali. Siguro, yung kwarto ko is mga times 2 nitong carpet na to. Yan. Yan na yun. Buong may CR na yan, may sink na yan, lahat na yan. Tapos, yung lutuan mo ng ulam, yung rice cooker mo rin. After mo mag-cook ng rice, tanggalin mo, doon ka magluluto ng ulam. So, ganun simpleng start talaga. If there was a significant moment na matatandaan kong, napatanong talaga ako kung, tutuloy ka pa ba to, Lord? There was this time, nung nakatira pa lang kami sa bahay na yun sa Mandaluyong, kasama ko yung gitarista namin, si Makoy. From CDO din siya. Sabi ko, na tayo pang dinner. Yung daddy ko, papadala siya, bukas pa. Pero 500 pesos lang din. Kasi yun lang din ang meron siya. Sabi ko, bro, meron ka ba dyan? Sabi niya, meron ako ditong konti. Just enough to buy one take one burger. Yun na lang yung perang meron siya. Nahihiramin ko rin na meron kami. Naglalakad kami. Umabot na ako sa point na abang papunta kami sa burger, gutom na kami. Nakatingin ako sa daan, yung parang, Lord, sana may makita akong 20 dito. May makita akong 50, pambili na ng soft drinks. Parang perang na lang pang drinks, pang extra. Yun na yung point na yun. Habang kumakain kami ng burger, tama pa ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Komportable naman ako sa amin. Parang okay pa ba to? Pero eventually, yun nga, God gives like mga konting signs na, sige lang, tuloy mo lang. May mga ganun na hindi mo maintindihan May tatawag, may biglang papasok na project, na paunti-unti, just enough for you to, sige, magstay pa. Stay ka lang. Naniniwala ako dyan, may still small voice. Yan, exactly. May assurance dun sa voice na yun na umaasa ka. Gets ko yung sinasabi mo. Naaasa ka dun sa talaga isa pa. Kasi pagod na ako, yung sakit na isa umasa pa. talaga ako, ilang years yun, almost 15 years yun. 15 years na umasa. Na talaga, tuloy-tuloy ka pa ba to? Pero andito pa rin ako eh. And nandito na ako ngayon, kasama mo. So, tama nga yung sabi niya. Kahit nung nag-asawa kayo ni Casey, di ba? Kinasal kayo ng... 2020 kami kinasal. In the middle of the pandemic. Tinry naming ikasal in the middle of the pandemic kasi we wanted to be together. Sabi kasi namin, if there's a time na kailangan nating magkasama together, eto yun. Kasi, not sure kung malalagpasan natin. Kung hanggang kailan yun eh, di ba? Walang kasiguraduhan yun eh. So, kinasal kami August of 2020. Pero nung time na kinasal kayo, KZ was already... She was up there. She was KZ. I can still remember those times na nanliligaw pala ako sa kanya. Yung mga ni-invite sa akin sa morning show, mga ganun kung pwede. Tapos sabi ko sa kanya, okay lang ba na hindi mo na ako umuo? Kasi, meron kasi mga interviews minsan na, as in straight to my face, ano masasabi mo na sinasabi nila ginagamit mo lang si KZ para sumikat ka? May mga ganun talaga eh. Paano mo sinasagot yun dati? Parang binabrush off ko na lang or... Pero may ano yun, may tama yun kasi marirealize mo, ganito palang tingin sa akin dito sa industriyang to. May ganun eh. Pero I really commend KZ kasi grabe siya pagdating sa mga ganyang bagay. Dinidefend niya ako palagi. And na-discuss ko nga rin to eh, yung about sa marriage naman namin na, like sabi mo nga, KZ's... Established na siya eh. Dati nga nung nag-aasap kayo, ni KZ, sabi ko, di ba sa'yo, pangarap kong mag-asap. Tapos naiisip ko, grabe, pangarap kong mag-asap. Tapos regular niya yan every Sunday. Yeah. Sa kanya parang normal lang. So,
nakakabilib yung paano ni KZ i-handle yung ganun. Lalo nung nag-asawa kami. Yung dynamics. Yung dynamics namin. Kasi, Na parang mas mataas yung babae. oo eh. Di ba sa relationship, may ang lalaki na kailangan Yes. medyo Tama. tayo ang Ego ng magdadala. lalaki Ego yun. ng Ego lalaki ng yun lalaki eh. yun. Lalaki ang magdadala. So pag Oo, medyo mas mataas ang babae, kahit hindi mo sabihin sa subconscious mo, nakaka-insecure sa pagkalalaki. Tama po yun. Ako, ayoko maging about it. Totoo naman yun. Naramdaman mo yun. Yung insecurity, yun, doon ako na-amaze eh. Kasi hindi ko siya naramdaman. Because of how my wife handles it. Nabibilib ako. Doon ka pala the best KZ eh. Oo, kasi Talagang. grabe yung assurance niya sa akin eh, na parang di mo naman ako kailangan, yung mga ganun siya. Tignan mo yung sarili mo, ang galing-galing mo, ganun. Ganun siya. Lalo nung point talaga na mag-asawa na kami na. Noong 2022 kasi, yung nagre-release ako ng songs, pero wala talagang, as in, sobrang walang pumapansin. As in, sabi ko na okay, mag-aral na lang ako ng coffee business. Ay, kasi pumutok nung pandemic ang kape. Tsaka, Lahat nagkape. dream ko mag-coffee shop. So, nag-aral na ako. Tapos parang, nung time na yun, gusto ko na-give up yung music. Yun na yung part na kasi wala nangyayari talaga. And nag-independent na rin ako noon, sabi ko. Babe, eto na lang. Tuloy mo yung music. Kasi ikaw naman si KZ, so tuloy-tuloy na yan. Ako, eto na yung ambag ko. Magko-coffee business ako. Kasi pangarap din naman natin to eh. So magko-coffee shop ako. Pero siya, lagi talaga siyang sige, support din siya. Tapos na yung time yun, kumuha kami ng bahay. Tapos ako, parang, Lord, anong ambag ko dito sa bahay? Yes, yes. Eh, mahal yung bahay eh. Tapos ako, yung nabibigay ko, well, to, full honesty na talaga to. Yung nabibigay ko, pang kuryente, pang tubig, ganun, internet. Pero syempre, sabi mo nga, ako yung lalaki, so parang ako dapat yung provider. Pero sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba ako? Pang hanggang tubig, kuryente na lang ba talaga kaya ko ibigay? So, kinausap ko siya, naging open kami. Open communication naman kami, sabi ko. Sensya ka na parang ganito, parang ikaw muna. Tapos sabi niya sa akin na, ano ka ba? Darating din yung time. Gaganon talaga siya, darating yung time. Excited na nga ako eh. Kasi alam ko sa future, bibili mo ako ng bag. Yung mga paborito niyang bag na mga ganon. Ganon siya sa akin. Lagi niya akong sinasabihan na, darating yung time. Ikaw na yan. Ganyan naman tayo kay KZ. Ganon siya. Alam mo, ang laking bagay ng ganyan ng asawa. Super. Alam mo kung ano nakita niya sa'yo? Potential. Hindi niya tinitignan kung ano yung sitwasyon na meron kayo. Ang tinitignan niya yung future na TJ. Alam ko magiging successful ka, hindi ito yung nakikita. Okay, KZ, another thumbs up. Lesson learned na naman yan sa mga asawa. Kung nagsastruggle ang partner natin, wag natin silang tignan kung ano yung sitwasyon nila ngayon. Tignan natin yung who they can be. Sobra. Ganon siya. Ganon siyang klaseng partner. Oo nga, no? Laking difference ng nagagawa ng encouragement Sobra, te. ng partner sa marriage. Because I remember, I talked to Kuya Martin. Talaga? Nang kay Kuya Kailan Martin kayo mo. nag-usap? Kasi di ba nag-front ka sa kanya, tapos ano siya sa concert mo. Grabe na namang full circle yun sa'yo. Iyak Pero ako hindi, kasi si Kuya Martin, ang kwento niya sa akin is, ang hirap pag parehong mag-asawa, tapos parehong singer. Kasi Tama po yun. insecurity gets in the way, career gets in the way. Sabi niyang ganun. Lagi namin sinasabi sa isa't isa na kahit hindi sa akin, basta sa atin. So kung wari meron akong something, share tayo dito, atin to. Kung meron naman siyang award, happy kaming dalawa. Kasi may mga awards nights na siya lahat panalo, parang rin ako nanalo. Kami yun eh. So may awards night naman, ako yung nanalo, kami dalawa yung panalo. So ganun yung dynamics namin dalawa. Ang ganda nun kasi yung time na walang pumapalakpak sa'yo, si Casey ang pumapalakpak. Number one. Ngayon naman na pinapalakpakan ka, siya naman. Kasama siya. Lahat ng tour ko na negotiable, kasama ko siya dapat. Ang galing itong journey mo na to, ang laki ng nagagawa na meron kang faith and pinaniniwalaan. Kasi kung wala, ang daling lumingon sa ibang bagay to fill in the void. Yes. Thankful na lang din ako na I'm being surrounded by the right people. Families namin, andun talaga to guide us. Kami ni Kez, pastor namin, na whenever you feel down, iba rin talaga pag meron kang sasandalan eh. Every time naman na-overwhelm ako ngayon, nag-worship din ako. Kasi parang ayoko rin siyang masyadong, alam mo yun, every time na kuwari, ginawan sa akin na, sold out na yung Araneta mo, 3 days. At saka hindi ka ba natakot? Sinabi 3 nights? Takot ako.
Una pa lang. First night nga lang, parang, Araneta pa lang. Teka, may manunod ba to? Takot talaga ako. Tapos ginawang 3 nights. 1 day pa lang muna. Yun pa lang ang plano, 1 day lang. 1 day lang, ate. Siyempre, okay. Araneta yun eh. Hindi Okay. naman ano na yun. Yung prayer ko naman nun, Lord, please, bigyan mo ako listeners. Yung mag-concert ako na puro makikinig sa akin. Kasi hindi po ako sumasayaw. Hindi naman taas boses ko. Yung range ko sakto lang. So yung bala ko talaga for me is my songs and my songwriting. So I need people who will really listen to me, who will be there and listen to my songs. Yun lang yung hiling ko. Nung nag-ticket selling kami, na ubos din namin, mga pabilis lang din yun. Wala pang siguro 4 hours. Naiyak ka? Iyak talaga. Dami beses ako umiyak sa buong concert. Siyempre, Araneta yun. Yung nakikita ko lahat. Overwhelmed ako. Pero sa buong 3 nights na yun, doon ako pinaka-umiyak. Kay Kuya Martin, the concert king Grabe himself. yun. That was the 3rd night. Sinabi niya na sa akin na he's watching. Sinabi niya pa nga sa akin nung ASAP, are you ready? I'm gonna be watching. 3rd day. Sige po, Sir Marts, thank you. Tapos biglang nagulat ako, bago mag-opening nung 3rd day, sabi sa akin, TJ, tawag ka ni Sir Erickson. Wala namang magagawa pag tinawag ko si Erickson. Lumabas ka muna saglit. So, lumabas ako. Dinala ko dun sa monitor, sa likod, sa backstage. Pagdating dun sa monitors, yung nakita akong pumasok sa spotlight. Sabi ko, sino to? Tapos na yung first front act. 1 front act lang kami per day. Tapos yun na nakita ko na sa screen, Martin Rivera. Oh, yun, grabe yung iyak ko. Kasi yung... Grabe yung iyak mo dahil? Dahil front act ako ni Sir Martin for the longest time. Ang tagal. Ang dami naming naging events together sa mga mall shows niya. So dati, pag mag-mall show kami, 5 p.m. yung mall show. Ako yung 3 p.m. sa stage. Tapos magtatawag ako ng mga tao. Yung, SM City, Pampanga. Mamaya po, nandito si Martin Rivera. Punta kayo dito sa atrium. Tapos pag malapit na yung show, punta akong backstage. I-voice over ko naman yung sarili ko. Kasi may additional fee yun pag ikaw yung voice over talent eh. SM Pampanga, please welcome on stage. Acoustic pop balladeer, TJ Monterde. Tapos may labas Nag-intro ako. sa sarili niya. Tapos labas ako. Tapos tasan ko lang yung boss ko. Hello po sa lahat. Magandang umaga po. Ay, magandang host ka rin pala no? Ganun. Hinost mo na rin yung sarili mo. Diskarte yun natin. Ganun Yun. talaga pag Ganun. nagsisimula. So yung Sir Martin, nung tumagal, naka ilang mall shows na kami, sabi niya sa akin, in the middle of one of the shows, sabi niya, you're not gonna front act for me anymore. Sabi niya, you're gonna be my guest. So the rest of the shows, hindi na ako nagpa-front act. Parang sabi niya, ako yung mauuna, pasok ka sa gitna, tatawagin kita. Ganun si Sir Martin. Ganun siya kabait na tao. So, nung nakita ko yung lumabas siya, nag-front act siya, bumalik lahat. Yung grabe yung pinaghirapan namin dati. Yung grabe role model Siya talaga pa sa amin. nagpakilala sa asawa mo. Siya pa. Dahil sa kanya, kaya kami nagkakilala. X-Factor, mentor, and then... Tama. Tapos Poly East Records, yung record label namin. Grabe. So, doon kami nagkakilala. Tapos, for the record, siya yung nag-offer nun. Nung front act. Tinanong niya si Casey, isang taping, sabi niya, can I ask you something? It's okay to say no if this is a bad idea, sabi niya. Can I front act for TJ? Ano? Ano sinasabi mo? Yung mga ganong level. front act. Concert king! Exactly. That's what I mean. Alam mo, dahil pinag-usapan natin yung ganitong incident, that is the reason why he is the Philippines Concert King. Exactly. Kaya siya yung title na yun. Will always be. Is and will always be the Concert King. Kahit si Direk John. Si John Prats kasi yung director ko. Sabi, secret yun. Sabi niya sa LD niya, lights tayo. Papasok na, front up, Martin Rivera. Sabi ng lights, Direk, ano? Martin Rivera, front up. Direk, hindi totoo yan. Hindi mo totoo yan. Ito na, Concert King yun Concert King yun. Nagso-sold out ng sarili niyang concert yun eh. Tapos yun, sinabi niya doon na, yung kwento namin na he used to be my front act boy for the longest time and I just want to return the favor. Tapos sabi niya, tonight, let me be your front act. Tapos kumanta siya ng 3 songs. Grabe yung ano ko sa likod doon, iyak ko doon. Iba siya. Nakaka-amaze yung humility ni Sir Martin. Humility and the heart he has for Filipino singers. Exactly. Alam mo yung meron kang pangarap, pero yung binigay sa'yo, higit pa. Malayong higit pa. Kasi kahit yung Araneta, to be able to perform in a stage that big. Tapos, binigay sa akin, na-sell out namin, tapos 3 nights. 3 nights. God, grabe to. Sobra-sobra to. First Filipino artist na ma-sold out ang Araneta ng 3 gabi. Grabe naman. At TJ ang pangalan ng singer na yun. Nag-iwan ka ng mark na pwedeng ikaw na yung
titignan ng mga bagong musician, kung nagawa ni TJ, baka Thank you, Lord. I mean, kaya happy rin ako. namin. Happy ako sa ganyan kasi yun yung fuel for me. This is why I'm doing this. May nai-inspire akong mga tao and lalo with the song Palagi. Maraming relationships na nai-inspire because of the song na binigay sa akin ni Lord. Gaano kabilis mo nasulat yung Palagi? Wala pa isang oras. Sobrang bilis lang ng song na yun. Ano lang talaga yun? A song of reassurance for my wife na Tulugong mo namang Casey. yung song na yun was a song I made. Kinanta ko sa kanya during one night na nag-set up kami ng surprise dinner. Kasi yung gabing yun yung 10th year na nagkakilala kami. Hindi siya anniversary. Parang I met you day. Met you. Parang gano'n. Tapos nang nirelease yung song na yun, every time, ang dami ko nang nakukuhang messages or minsan nilalapitan kami sa mall pag naglalakad na, uy bro, parang your song has been a really good help sa relationship namin, ng asawa ko. Marami ate. Nung concert, may lumapit sa akin, nagpa-picture. Tapos bumalik siya. Tapos sabi niya, can I just tell you? Sabi niya, can I just tell you? You just saved the 17-year marriage. May mga ganung bagay ako nakukuha. And these things, yun yung mga panahon na masasabi kong, tutuloy ko to. Tutuloy ko tong... Nagkaroon ng mas malalim na purpose. Sobra. Yung pagsusulat. Sobra. Kasi songs can speak to hearts. Doon ko nasabi na if you really stick to your core and write because you want to write, wala kang isiping ibang bagay. Yung hindi ka mag-iisip ng streams, hindi ka mag-iisip ng awards, ng views. Magsusulat ka lang kasi gusto mo i-express yung sarili mo at gusto mo i-express yung pagmamahal mo sa isang tao. You can't fake it. Yun yung mga bagay na magre-resonate talaga sa maraming tao kasi totoo siya. And that's what happened with this song. Nung nag-iisip ako ng song to write for KZ nun, ano bang gusto kong abot namin? Ano bang gusto kong word or ano bang gusto kong i-ano sa kanya, i-offer sa kanya? May nalala ako na pinost dati na Palagi yung naging title. Sabi ko, ang ganda ng word na yun. Gusto ko naman siyang palaging kasama. So, doon kaya ako umikot. Doon ko na siya nabuo unti-unti. Hanggang sa it snowballed, na-release namin, nag-ikot, nagkaroon ng duet version, and it just never stops. Alam mo yung reach nung kanta parang Di wala na, tumitigil. hindi mo na siya makontrol. At yung binibigay sa akin ni Lord na mga bagay, yun yung sabi ko nga kay Case, sabi ko, alam mo yung everything that your hands shall touch shall prosper. Yun yung parang na-experience ko ng time na yun. Na parang lahat ng gagawin namin, tama. Nag-branch out na yung maliit na ganun, tinanim mo. Yung tama. Yung tumubo na siya na parang kahit saan na siya. nagsanga-sanga na. Sanga-sanga na siya. Tapos yung oras ang ayon sa'yo. Siguro this is what it feels like when it's harvest time and when it's God's time. Panahon na ni Lord na binigay sa'yo. Hindi mo pipilitin. Okay, tapos na yung ano mo. Sige, ready ka na. Ikaw na. Yun na. Dun ko na siya nararamdaman. Kahit nagsusulat ako ng songs or kahit kami ng band ko, whenever we ideate, we always say na walang sa amin dito. Hindi naman sa amin lahat galing to. Ako, I always believe as a songwriter, I'm just a channel of whatever God wants me to write. So, lahat sa kanya galing talaga. Nung natapos mo yung 3-night sold-out concert mo, anong sinabi ni Casey sa'yo? Binigyan niya ako ng regalo nung gabing yun. Tapos yun, sinabi niya lang sa akin na Anong regalo niya? As in, regalo? Kasi meron akong gustong bilhin relo. Para sabi ko lang na nag-araneta na ako. Para ma-celebrate ko yung araneta ko, gusto kong bumili ng relo. Wala pa akong Rolex eh. So yun yung first Rolex ko, if ever. Tapos, nag-iisip ako kung kaya ko, or deserve ko ba, or kaya ko ba bumili ng ganitong relo. Nung third night, inabutan niya ako nung relong yun. Binigyan niya ako. Siyang bumili? Bumili. KZ, talagang multiple thumbs up ka na sa akin. Talagang Siyang grabe bumili. ka na. Tapos, mas na-touch ako kasi matagal niya na rin gustong bumili ng Rolex. Wala siyang Rolex. Wala siya nito eh. Pero inunan niya ako. Mas doon ako na-touch na ramdam ko lang na mahal niya talaga ako. Casey, hindi ko na alam kung anong thumbs up ang may bibigay ko sa'yo. Anong meron sa hangin dito at naiiyak ako? Nare-realize Kaya pa mo. na may tissue dyan. Ako nga naiiyak kay Casey. Wala na As a wife, ang bait niya. Oo, bait talaga yun. Sobra, grabe. Grabe yung pagmamahal niya. Iyak ako sa'yo, Casey. Sobra mong mahal si TJ. So yun, sinabi niya lang na Wala kang Rolex pero binili mo siya. pero sabi niya, oo nga eh. Sabi niya lang ganun, oo nga eh. Pero eto, sa'yo na to. I'm so proud of you. Gawin niyo sa akin.
So, yun yung naging message niya sa akin nung gabing yun. Ngayon lang sobrang full of gratitude kami. May time nga nung nag-event kami sa Sinulog nung a few weeks ago. Ang daming tao, grabe yung celebration. Tapos after nun, andun kami sa kwarto namin sa hotel. Umorder kaming late dinner, midnight. Tapos kita namin yung view sa baba. So usap lang kaming dalawa na, grabe yung swerte natin, no? We get to do this together. We're both doing what we love. We get paid for it, and magkasama tayo. Kaya ganun, andun kami ngayon. Gratitude kay Lord na binigyan kami ng chance to do this. Sobrang deserve niyo yung isa't isa. Thank you. Deserve ka ni Casey. Deserve mo si Casey. Kasi kung paano niyo mahalin yung isa't isa, ang laki ng nagagawa ng paniniwala ng asawa. Even before na nakita mo yung Araneta, nakita na ni Casey yun sa utak niya. Tama po. Na magagawa to ng asawa ko. Tama po. Your husband will become what you see him to be. Oh, ang ganda nun ah. Ay, nabasa ko yun. Sabi ko, ay, oo nga, no? Reminder din yun sa akin bilang isang asawa. Sometimes, ang makikita mo laging pagkakamali, flaws, ganyan. So, ang namamagnify lagi kung ano yung weakness ng asawa. Pero dun sa kwento mo, yung ginawa ni Casey, ang hina-highlight niya lagi sa'yo is who you can be. The potential that you have. And that is why this is who you are today. Sabi mo, punong-puno ka ng gratitude sa puso mo. In your heart right now, the biggest thing you're grateful for is? My wife, my parents namin, my team, band members, everybody. Parang pinaligiran niya ako with the right people. And may sinend yung mommy ko sa akin 3 days ago na Bible verse na it will take time but it will happen. Tapos parang doon ako na, dito na ako ngayon. Ito na yun. Ito yung it will happen. Nagiging totoo talaga siya. Basta maniwala ka lang talaga. And pagpursige ka. Ano naman yung mensahe mo kay Casey? Salamat sa encouragement mo sa akin and sa pagtiwala mo sa kakayanan ko or sa potential ko from the very beginning. Huwag kang mag-alala. I will always be there for you. Your first, your last, and only. Palagi. Ang katanungan ngayon, nabili mo na ba siya ng bag na gusto niya? Ibibili ko siya ng bag, pero ngayon, 2 days ago, binili ko na rin siya ng same watch. So, parehas na kami. Hello. Dalawa na kami. Another thumbs up naman for you, TJ. Dalawa na kami. Para tabla na kami. So, nagkabigayan na po. Nagkabigayan kami. Nagkabigayan na po ng mga watch. Talagang mga tumataginting. Ganun lang. Bakit paano lang? Ay, hindi. Meron ka pa palang story. Hindi ko nasabi. Yung father-in-law ko. Si Daddy Jeric. Pastor Jeric? Oo, na-meet ko siya dati. Napapanood ko siya. Saan? Sa New Life. Gabi siya mag-preach, may presentation pa yun. Oo! Ay, kasi director eh. Kaya nga. Parang nagpe-present ng commercial. Sanay sila sa... Ganun siya maganda mag-preach. nga siya mag-preach. Marami na bang billion streams na Pinoy? Ano? 10 siguro? 10 kayo? Mga ganun. Ipapaalam ko na sa iyo at this point in your life na ikaw ang kauna-unahang, di ba parang big winner? Ikaw ang kauna-unahang local na lalaki na solo ng Grabe. billion.